The Bluetooth device is connected successfully. Good evening po ulit. Nandito na naman po tayo sa isang episode ng vlog namin with Lester. Ben? At ang aming pong guest ngayon ay kabatch namin na si Gerardo. Last name. Garnizo. Garnizo. isang welcome shot muna po. Yup, cheers. Cheers. 2026. Oo. Top ngayong 2026. Ang unang start ng itatanong namin sa iyo, Gerardo, kung saan ka nag-elementary or kinder muna. Si Binoy pala dito eh. Ayun. My goodness. Nursery or kinder, saan ka nag-aral? Nursery ako, start ko ng schooling is Little Angel Study Center dyan sa may 3rd Street. Yan. 3rd Street. Preschool doon. Sakto, Little Angel din yung si Si Raymond. si Raymond. Pero Nursery, Kinder 1, Kinder 2. During that time kasi preschool pa lang ang nun. So nakikita naman ngayon, if napupunta natin sa, naikutan natin, hanggang senior high na sila. Naalala mo ba? Naalala mo ba si Raymond dun? Raymond Espinorio? Spinorio. I think naging classmate ko siya dun eh. Kinder 1 ay guess may mga class features, may mga old class features. Class features, Pero during that time, hindi naman, since talagang puro laro pa yung nasa isip namin. Kumbaga, mga nare-recognize ko yung names, then nung naging classmate ko siya sa St. Joe, doon ko lang nare-recall yung iba. Like, si Raymond, si Arlette, then si Andrew Manalansan, yun. Naging classmate ko sa Little Angel yung mga yan. Oo, talaga. Lapit mo okay ba? nun, yung room nyo ba dun marami Yan, rin? parang O meron. halos Huwag kang sasabihin dalawang talaga. room lang During our time then, 3 classrooms lang siya that time. So ang class is morning shift tuloy. Pagtrabaho na agad talaga. Okay. Is day and afternoon class ang nandun. Yun ang nagiging nagiging setup nila. Grade 1 pare. Saan ka na nag-aaral? Grade 1, since wala namang elementary sa Little Angel, nag-start ako ng elementary days ko sa Wesley. Olonga pa Wesley School. Oh, isa sa rich kid. Ano yun? Rich Isa sa kid. magandang eskwela niya noon. Yeah. Sabi nila. Sabi, Grade 1, so... Private kasi. Private. Ako. So grade 1, nag-Wesley ka. yes. Mga 1991 yan, eh, no? 1991 to 1996. Sino kayo may naalala ka ba kung sino mga naging kaklase mo doon? Ay, yun ba nga naging kaklase ko dyan na naging classmate din natin sa St. Joe? Usually, si Arlette, Makapagal. Arlette Makapagal. Si Rosel Mesias. Si Kevin Lenora. Si Pauline. Pauline. Oh, Yun. yeah. Sige. Sila maalala, pero sige. May ano ka ba? Mayroon ba may naalala ka ba ng grade 1 na kakulitan mo noon? Na ginawa mo sa Wesley? Kakulitan, marami. Usually, that time is ang time ko sa Western is the eruption of Mount Pinatubo di ba? Paghahanap ng mga so-called Diamante. diamante Sa lupa. Diamante sa lupa. Ewan ko kung sino nagpapaniwala sa akin ng ganun eh. Pero maraming gumawa nun, hindi lang naman siguro ako. Hindi, actually, lahat tayo Lahat napaniwala naman, nun. oo. Kasi ako, kahit kami, Pero naibenta mo. hindi, namulot lang. Tapos nung, Pinuno mo lang yung so kahan nung ng napuno posporo. yung tapos biglang sinabi, hindi naman peke yan eh, di tinapo mo na. Yun Oo. nga. Kasi bata rin naman tayo, wala naman tayong pakialam Kumbaga dun effort na lang. Sabi lang nila, diamante, para sakaling makatulong sa family nyo o magulang, di ba? Naging Hindi trend lang. pulot-pulot, di ba? Naging trend lang eh. Parang laro lang din, trip. Yun, since yun nga, panahon ng Pinatubo, mga matataas na buhangin, mga sirang building, uso na yung backflip pa sa Yung pinataas yung lupa. tapos backflip ka, di ba? Backward. Backward ka nun, then during that time, di ba, ang uso nun is Mga sayo-sayo. in ka pag nagagaya mo yung street
Street Boys, UMD. Oh, yun. Maneuvers siya. Actually, Street Boys talagang inaanon kasi yun sila ang high flying nun talaga. Sila yung Oh, marunong ka mag-backward, in ka nun, puta, gwapings ka nun, kahit mukha kang kabayo. Hindi, real talk yun. May naging classmate ako na, I will not say the name na, pero Sabi mo! hindi nyo rin naman kilala eh. Okay. Magaling mag-backflip, pero Wala yung tsura. Pero mukhang kabayo. sabihin na natin. Damadal Pinday ba? Grade 2 pare, grade 2. Anong naalala mo ng grade 2 ka? Grade 2, actually, ang naalala ko yung classmate kong tumae sa short, oh. Yun. lahat naman siguro tayo may na-encounter na gano'n. Alam mo, sakto lang, di ba? May in-interview kami, parang grade 3 yung naalala niya. Oo. Ano, sige, tuloy mo pare. Grade 2. Normal sa batch natin yun, may mga nataki sa short put, yung gano'n. Ah. Na talagang hindi aamin kahit nangangamulo, di ba? Nakumumpok na sa shorts. Kahit basa na. Oo. Kahit basa na di Oo, amin. gumuguhit na talaga sa upuan. Walang aamin. Siyempre, sabihin natin yung ganong age natin, sa ganong age na natin, may mga crush na nun, grade 1, Tsaka grade na 2. parang nakakahiya na rin. Oo, nakakaya na. Kumbaga, self-conscious ka na rin during the time eh. Parang ang aga ng puberty nun eh, no? Di ba? Ang hindi mo lang maintindihan noon, mas parang nahihiya ka ba pumunta ng CR kaysa matay ka na sa shorts mo? Yun na nga. Wala naman nangyaring ganun sa akin. May na-witness lang talaga ako. Baka mahina pa yung control sa puwet. Naramdaman na tayo eh. Meron ka lang ilang segundo para ilabas. Ayun lang. Tagas. Hindi, ang maganda niyan, baka sakaling meron tayong ma-interview, yung natay na Lahat mismo. natay, oo. Oo. Ito, isa rin to eh. Ako hindi ako natae. Yun lang. May mga naalala May ko. na-witness ka. Oo. Okay, di mo episode to ha. Sabi ko sa kanila yung experience mo. Pero Pero usually kasi yung mga ganong talagang once na may nangyaring ganun talaga, which is na-encounter naman ng lahat, yung first honor nyo at saka yung valedictorian nyo, hindi mo na maaalala. Totoo yan eh. Pero yun, maaalala mo kung sino yung tumae. Tatlong beses ka na nagsabi niya. Ay, Noong grade 3, na medyo nagmamature ka na yun. Grade 3, Hindi mo nagmamature yung baga... kumbaga the next level. Oo, pagka level ng bata. Tapos parang feeling ko grade 3 yung Grade- next level eh. No? Grade 3, yun yung panahon ng mga suntukan. Westy Days. Wesley Days, actually sorry sige kasuntukan ko dati eh. Sige talaga kasuntukan Naalala ko mo dati. si Ako sabi niya. Yung sa Ano, yung may-ari ng W yung Baka sa ano. yun sa mukha, oo. Bale yun. so talaga. kaklase mo siya nung Classmate ko grade siya ng grade 3 during that time. Siya yung kasuntukan mo. Oo, suntukan kami lagi nun. 3. Bakit ano yun? Nakakatuwaan nyo? Hindi, bulihan Bulihan? talaga. Ah, bulihan. Kasi wala namang anti-bully noon eh. Pucha, bully at your heart's content nun eh. Ultimo teacher, bubulihin ka rin nun, di ba? Noong mga panahon na yun. Oo. Nabuli ako nun. Kwento ko. Ha? Kasi sa St. Joe, Yeah. Grade 1, grade 2, grade 3, naka-shorts kami. Mm. Sa Wesley ba? Shorts ang grade 1 to grade 3, then pants sa grade 4 to grade 6. Same. Mm. Okay. Pero ang sa Wesley is my time is yung t-shirt na may logo. That time. Kasi sa akin polo eh. Polo sa St. John that time. Then nung nag-grade 4 kami, nag-iba ng uniform si Wesley noon. Polo na siya na with yung ano niya. Logo With dito. logo na. Hanggang grade 6 na yun. Grade 1, ang umaga. Umaga hapon na noon. Dahil tawag dito, kinakatch up yung... Grabe. Hindi, 1991, pinatubo. Grade 1 kami umaga lang. Umaga hapon dahil hinahabol ni Wesley yung... Grade 2, hapon kami. Grade 2, ano kayo? Grade 2. Nung grade 1, umaga hapon kasi hinahabol yung... Nawalang pinatubo, araw. Yung mga nawalang araw. Pang hapon ako ng grade 2. Okay. Grade 3 naman, umaga lang. Then grade 4. Swerte kami, whole day na kami. Then grade 4 to grade 6, Whole day na. full day na yan. Okay. Tapos, grade 3, ballpen na rin ba kayo nun? Grade 3 ballpen na, doon na nagkakaturo ka na okay. ng ballpen yan. Usually, Kakasaksakan na. Actually, nga pala, makakwento ko lang, napag-uusapan lang naman, kumbaga, just for memories. Si pa nun, kasuntukan ko rin nun. Yung na-kick out. Yung na-kick out ng gang, di ba? Ba ang last name niya? Oo. Oo, hindi ko rin alam. Ibig sabihin Alam mo ka, yung
pa si ano, That time, mga na sila RGB. Ryan Dilo, di ba? actually si Ryan De Los Santos nga, nung nawala siya sa St. John, I just found out, na kwento ko sa parents ko nun, langya kinakapatid ko pala yung ninang niya yung nanay ko. Langya ka ako, yan pa yung naging ending namin. Brian De Los Reyes? Oo. Okay. Anong kinakapatid pala kayo? Oo. Grade 4, Grade 4. Grade 4. Not much nung grade 4. Usually, kasi Methodist Church si Wesley. sumasabay lang naman ako sa flow during that time. Pero, ang naging pinaka-ano ko dyan is, is yung grade 6 yung pinaka-memorable na medyo masakit para sa akin. Yun ang naging pinaka-memorable sa akin dyan. Grade 4 pare, tawag dito. Kasi wala kang... Same flow lang. Same lang, no? Same lang until grade 5. Dapat dediretsuhin ko yung Wesley eh. Dediretsuhin ko dapat ng high school. Ang nangyari dun is, nagkaroon ng something happened na nawala yung mother ko that time. Na namatay yung mother ko. Yung nangyari naman sa akin nung grade 6 is yung one of my lowest moments din na nag-a-adjust pa ako. Umabot na sa pambubuli sa akin yun is bata ka nga, di ba? Ikaw ba, sasabihin sa'yo, inaasar ka na nawala ni nanay mo, ganyan, di ba? Masakit yun. Ang ano ron is umabot pa sa na hindi lang estudyante yung gumagano sa'yo, ultimo teacher. Nung umpisa ba, bakit ka ba napunta ng Wesley? Ano siya, since wala ngang elementary si Little Angel nun, and then yung elder sister ko is nag-aaral sa Wesley. Kumbaga, So nagkasunod-sunod sinunod na lang Oo. yung sa kapatid mo, na Mm. doon din naman nag-aaral. Oh, yun naman ang uso that time eh. Pagsasamahin mo yung magkapatid sa isang school, ganun. Then, after that, nung after graduation ko, nung last year ko sa Wesley, during year ko Grade sa 6 na, oh. Grade 6. Doon na, then, Bakit ko lang, pre? Mm. Meron din ba kayong, kasi sa St. Joe, meron kaming Valentine's party o day. Valentine's party. grade 6? Valentine's Day. Valentine's Day, grade 6. Ilang episode Grade na 6. yun. Nagalit na ako. Hindi, Hindi pa rin makuha. Valentine's, of course, Valentine's Day, part ng calendar. Yung what yun is yung celebration or what? Hindi kayo, parang prom yun. Program. Meron din ba kayo nun? My time, Wesley. I think wala eh. Ano lang eh, parang simple mag-gift giving ka lang eh. Parang magbibigay ka ng flowers. So, or walang what. sayo. Okay. Like, St. Joe, +1. Okay. Wesley, 0. plus one ka sa langit. Kasi kami sa St. Joseph noon, nung time ng Valentine's Day, ano talaga sila, kumuha sila ng Prom. Like parang Oo, JS ng prom prom. talaga ng gabi. As in gabi, di ba? Yes. Wow. Sila. So now I understand why mas maaga ang puberty niya. Pubic hairs. Marami. I mean yung puberty, yung puberty ano nyo, tawag dito, mas advance sa amin. Puberty, hindi ko alam kung sino nag-una nagmamature. Wesley, minsan bilangan tayong sure. Yun lang. So, grade 6, grade 5 and grade 6, medyo sakitang pagpasensan nyo na nagpa-party rin, hindi nagpaalam sa amin yan eh. So, sabi mo, grade 5, isa sa mga lowest mo, and grade 6 yung pinaka-lowest mo. Kasi nga, nabully ka na noon. Hindi lang ng mga estudyante o kaklase mo, pati ng teacher mismo. Other than dun sa negative na naalala mo, ano naman yung best, positive Binigay ni na Wesley sa akin. na naalala mo during the days? Well, despite na sa mga nangyari yun, may isang teacher na in-acknowledge din talaga yung ano ko. Dahil kasi I'm starting to doubt myself that time na parang hindi ko na kaya itong ginagawa ko since nandun ako sa situation na talagang nahihirapan ako during those times. Pero may isang teacher na nag-acknowledge sa akin dun. Yun Sino pinaka Naalala mo ba kung sino yun? Oo naman. Nandun pa rin siya hanggang ngayon. Oh, nice. Nandun pa rin siya hanggang ngayon. Okay. Hindi pa siya nagre-retire. Shoutout mo na siya. Shoutout Shout out, ma'am. Love you, ma'am. Okay. Paano ang naming ng section nyo sa inyo? Kung naalala mo? Ako, hindi ko naalala sa amin. Hindi mo tinatanong yun. Importante mo ba yun? Hindi. Kumbaga, napag-uusapan natin. Which is nung grade 1 kami is more on colors. Like, 1 violets, 2 orange, 1 orange. Yung mga Tsaka naalala ko, pre,
sa Wesley, kasi nung high school ako, nag-contemplate ako na lumipat ng Wesley noon. Hmm. Ang alam ko kasi doon, 2 o 3 lang ata ang section per grade. Tama Sa ba? high school? High school siguro, high school. High school, dalawang sections lang. Di ba? Every year. Kaya sabi ko, gusto ko doon Kasi ang elementary department at saka high school department, isang campus lang. Pati sa LM, ganun din. LM at saka high school magkasama, pati kinder So, magkasama. isa, 2 lang. Sa 2 room lang per year. Per grade, sorry. Okay. Pero alam ko, nag-expand na sila eh. Yumayaman na sila ngayon. No, pero dati, kumbaga, ilan lang yung population ng estudyante. Diba? Grade, konti lang talaga. Oo naman. Mga 30 Oo. students. 30 students. Hindi, 30, malaki na ang 30 noon. Malaki na ang 30 students. Oh, tangina ka. So, okay, ano na tayo? Ito na yung pinakaantay natin ng main event. High High school school. life. Oh, makaka-relate na kayo dyan sigurado. Ito na. Oh. Paano mo? Banata mo, Des. Nung high school, nung high school ba talagang ikaw nang pumili nun ng school na papasukan mo? Or parent mo pa rin? Or... Parents ko ang pumili nun. Parents ko ang pumili that time before kasi last year ko sa Wesley nung namatay siya. Isa sa mga habili niya at the same time like na mention ko kanina yun, sa experience ko, ginusto ko na rin. Kumbaga ng panibagong environment. First year pare, kung naalala mo yung section at yung mga klase mo. Pati Of course. advisor mo. Of course, kilala ko yung yun na yung tuwan-tuwa ako dahil yun yung advisor ko na first na nag-acknowledge talaga sa akin when I started to doubting myself talaga. Bukod sa teacher ko sa Wesley na yun Okay. yung Love mo. kumbaga yung tinanggap ako sa St. John noon. Tinanggap nila ako sa St. John noon, which is hindi naman ako kumbaga hindi ko alam ang trend talaga ng St. John. Kumbaga nangangapa ka eh. Tapos 2 section, 3 section lang kami noon the most. Ito naman biglang Dami, no? like 7 ba Parang yun? 12 or 7. Hindi ko na matanda kasi yung Ang alam hindi ko, ko sa mukha ko 10 lang to nakikita 12 tayo na. Oo, that Nagre-reach ng 10 to 12. section. So, malaking adjustment din sa akin. Tapos pre, sa Wesley, kung 30 lang kayo at most, sa St. Joe, puta 40-50 eh. 40 to 40, 47, Isipin mo yun, ganun. kung 10 section yun, 500 ng 499 ng bago mong mukha. Lahat bago mo ka. So, yung mga kasabay ko na lang na transfer galing sa Wesley, yun ang Okay. ko. Ang section ko that time is na actually nawiwirduhan na ako talaga nung time na yun sa St. Joe eh. Bakit? Kasi yung room na napasukan ko nun is kasi second, 'di ba 4-story siya. So, ang napasukan ko nun is yung pinaka-end ng almost second to the end ng yung First boys floor. ng second floor that time. Ano pa yun? Most ng room sa aisle na yon is semento yung flooring. Sa inyo Sa amin po yakal pa yata nun eh. Kahoy. Actually, classmate kami ni Lester nun sa St. St. Peter. St. Peter kami. Ang maganda lang doon, nung high school tayo first year, ang baba natin CR kagad. Oo. Madali kang makatakbo sa CR. Ay, ka rin nun. Hindi naman. Yan ang inaano sa record ko. Malinis pa. Sakto pala pa rin, no? Kasi, hindi mo nabanggit na klase mo si... Talaga ba? Okay. Sige, tuloy mo. Classmate. Advisor, sino? Si, Ma'am Molina, which is Mrs. De Vera that time na. Siya yung sinasabi mong parang welcome ka niya na... Siya nag-welcome talaga sa akin dyan. Maputi. Actually, hindi, naiisip ko nga ngayon during the time kung napakahaba talaga ng pasensya ni ma'am nun eh. During that time, buntis pa siya nun eh. Isipin mo na lang yung galing ka ng grade 6 na alam ko nga mabait yung na yung teacher na yun, pero hindi ko kasi nag-intake. Actually, buntis din yung advisor niyo noon that time. Oo. Si Hulk Hogan. Si Pimil Hogan yun eh. Putang niya, maingay ka, choke ka nun. Katabi natin siya noon. Oo. Sinong close mo ng first year? First year. Yung, siyempre, bagong lipat. Sino naka-vibes mo? Nakadaw pang Una kong nakausap dyan ha. Dalawang taon una ko nakausap dyan. Ang unang nag-approach sa akin dyan, wala na rin kasi siya ngayon eh. Then si Aaron.
Hermosillo. Ano ibig sabihin wala na siya ngayon? Wala Patay na? na. He's dead. He's gone. He's already gone. Ah, okay. Sige. Na siya yung una. Actually, ang approach niya sa uy, pwede ba makipagkaibigan? Ganun siyang sa akin. nice. Ganun siya. Mabulbol ka rin ba? Kamusta ang puberty dito sa Basta ang puberty sa Singjo. New wave ba yan? Ano? Puro new wave that time. Oo. Usong-uso nun eh. Sino ulit yun? Si Ron, tsaka Tsaka si Aaron Hermosillo. Si Ron, okay. Kaklase mo rin pala si Toto. Oh, Russell. Si Palileo kaklase Si Palileo, namin. si Michael Hanggang Palileo. second year, magkakasama yata. Magkakaklase kami na. Okay. St. Peter. So, meron ka bang naalala nung first year ka doon na ginawa yung... Yan, makukulit yung mga binanggit mong pangalan eh. Ha? Makukulit. Sila lang makukulit nun eh. Kasi Huwag ka nga. I mean during that time kasi Simula ka pa lang nun. nagsisimula kumbaga nangangapa ka sa mga syempre iba-ibang ugali pa rin yan. During that time at the same time kasi ang galing ni ma'am na kumbaga magaling bumasa ng tao si ma'am kumbaga parang yung Gano'n na, teacher. Tang-ina hindi yung adjustment ko sa Senjo na Pinagaang niya. talagang niya na guide niya talaga ako ron. Parang may relasyon kayo ah. Parang isang tropa. Yung mekaniko niya. Hindi niya malimutan. Mekanik ko yan. Yung mic. Pero ako talaga, di ba? Kumbaga Interview pala. parang hindi rin pala talaga natin masasabi kapag teacher ka na meron ka palang estudyante na ma-inspire. Kasi... Totoo pala yun. Totoo yun. Na meron Welcome. na hindi mo napansin na yung sinabihan mo nun, nakapagpalakas ng loob pala sa kanya. Biro mo, 41 years old na si kami o tayo, pero Natatandaan mo pa rin. nasa utak naman. mo pa rin yung magandang ginawa sa'yo, di ba? So, naman. mag-inspirasyon sa inyo ito lahat ng hindi yung puro kayo galit. Tangina, 1 plus 1, 11, mali. Ano kayo may explanation, di ba? Hindi yung papaluin mo agad. Bilangin mo yung tubig. Ano naman Galit agad eh. Ba't kayo nag... Diba? Di ka na niya maririnig dyan. Okay lang yun. Okay, so anong ginawa mong kalokohan, pare? Hindi mga kalokohan, ano yung ginawa niyong medyo tumatak sa isip na first year? First year, hindi ako churchgoer talaga, aminado ako dyan. Pero naobliga ako since sa grade eh. Kasi may subject tayo. May RVE tayo that time, di ba? Puta RV. Religious values yun. Tangina. May ganun Ako rin, tayo. nalimutan ko na So yun may grades ang ang pagsisimba mo every Saturday, meron. di ba? Sunday, tatanungin ka kung nagsimba ka. Oo. Di ba, pagpasok ko. Tapos, bahala ka na lang kung... Oo. Sige na, nag-guess namin yun. Sasabihin. Tangin na ganun. Oo. Sunday naman talaga. Ibig sabihin, Sige. nasa sa'yo na lang yan kung magsisinungaling ka o hindi. Oo. Alam ko ang teacher natin ng RVE nung first year. Ma'am Lahe. Oo. Oo. Yun. Medyo may ina na yun. Parang naalala ko yun ah. Teacher pa ng tatay ko yun eh. Hindi lang. Alam ko bata yung nasa isip ko. Bata? Sino bang bata? That time, si Ma'am Dabe yata yung sinasabi mo. Pahe. Sinasabi ko. Sa atin si Ma'am Lahe. Joke Si Ma'am Lahe sa atin. Si Ma'am Dabe yung sa aquarium eh. Pahe si Trolls, di ba? Yung maganda na... Ay, pahe. Hindi. Maganda. Yaman na. May mampalos pa nga na yung maganda. Siyempre, Ano ibig sabihin ng first year, masaya naman yung pagpasok mo. Masaya nung naging masaya yung pagpasok ko. Actually, may doubt ako talaga that time. Siyempre, panibagong environment eh. pero thank you kay ma'am na na-accommodate nila ako. Good job. Good job, mama, no? De Vera? De Vera. Pero hindi ko naging teacher yun. First subject namin siya. Anyways, second year. Ito, medyo exciting na to. Siguro tumubo na sungay ni dito eh. Rap. Ito na, nag-iba na siya eh. Kasi second year, kami naman magkaklase. Classmate. Okay. Classmate na kami niyan. Okay. Klase Kaya, naman. kaya ma-deny man ako, mabablock agad yan eh. Second year pare. Sinong section advisor ng klase? Si during ng first year, siya nun, di ba? Then, Kalagitnaan. Social studies na may pagka-terror. Tinatapon niya yung notebook ko lagi. Medyo. Putang ina. Parang natapon yung... Oo, nakayumanggi. Pero actually, nandiyan pa rin siya eh. Nandiyan pa rin siya. Mag-retire ka na! Hindi maganda ginagawa mo. Yun.
yun, syempre, yung, since may mga nakilala na ako, syempre, kumbaga, medyo nagkaroon ng ibang circle. So, pero kasi talaga, ang personality ko talaga is, introvert talaga ako. Mas na-enjoy ko na yung sarili ko lang, yung solo ko lang mag-isa ako. Talaga? Nung high school days, mas na-enjoy So, ko pag solo ka, anong ginagawa mo? bukod sa pagiging soloista, syempre, oo. Hindi kumbaga, may kasi ako na, yung ayoko nung may masyado akong inaalala na, kumbaga may kasama ako na inaalala ko yung iniintindi ko ganun. Pero hindi naman ako yung talagang binablock ko yung isang tao. Talagang mas na-enjoy ko lang yung sarili ko sa ganun. Pero during the time, syempre, papatingin-tingin na rin ako sa palipaligid ko kung may mga nakikita-kita na rin tayo mga nagugustuhan natin, syempre. During the time, from 13 to 14 years old, dyan na yung May bulbul na yung mga yan eh. Natural. Pwede nang sabunutan yan eh. Natural, pwede mo na Pero sino muna sinong naging close mo nung sa section niya? second year. Second year. Hindi ko naman masasabing close, pero nagkaroon kami ng Yung circle mo siguro. Kumbaga, naging matagal na interaction namin. Naging naging talagang Close. Hindi naman close, pero... Not close, pero acquainted naman na may alam siya sa akin, may alam ako sa kanya, gano'n. The personal level, gano'n. Okay. Not that personal, kumbaga. Malapit na yun. Ha? Malapit na yun. Intimate. Actually, hindi naman. Kumbaga may... Next na yun eh. Next Actually, na, personal to hindi naman sa siya May nga nakabuko sa akin kung sino yung gusto ko. Okay. So, yung Medyo na... body mo ng second year. Oo. Okay. Okay yun ah. Oo. Hindi. Panalo yun. Panalo yun. Panalo yung moment, I mean. Hindi. Meron ka bang ginawang or memorable nung second year? Memorable ng second year? Actually, man dami ko nakaaway nung second year eh. Alam mo, sige. Actually, nung second year, matunog yung pangalan nito. Kasi nga, marami siya nakakaaway eh. Parang meron na ako naalalang away din eh. Siya sa mga nakaaway niya, patola rin kasi ako eh. Hindi ko alam eh kung bakit naging sa classroom, parang maraming may ayaw sa kanya eh. Di ba? Tama ba? Parang hindi ko ayaw o parati siyang binubuli o inaasar, parang ganon. Hindi ko, that time kasi, may part na natatandaan ko kasi, I really don't agree with everyone talaga na like ang trend that time is grupo that time eh. Hindi ka nga mahilig. Hindi ako mahilig sa ganun talaga. So, since may enough na hindi naman yun. di ba? Soloista ka wala. Hindi naman yun. Hindi naman yun. So, kaya ka naging introvert. Ito, magiging introvert din ako. Mag-awasal ko eh. Hindi, ang sa akin kasi at that time sabihin natin may isang group na ganito. For example, sabihin natin there is a certain group may Pero mo, 40-50 kayo sa room. Tapos ang nakabody mo si puta ka na, tatablayin ko na talaga lahat. Hindi, I mean siya yung katabi ko, natural siya yung magiging Nagawa ko sarili ko. Garniso. Huwag gano'n. Ay, Hindi. Iba ang dating eh. Iba ang dating. Last name, FG kasi. Flames ba yan? Flames? Flames? Gumagawa ka pa rin nun. Saan nag-start ng nickname sa'yo na aso? Ha? Sino nagbigay sa'yo na o ano ba yun? Actually, hindi ko rin alam kung saan galing yun eh. May kwento dyan. Nung una, hindi ko alam kung sino nakaaway niya o si Pampi ang una o si Pampi kasi naging Rinchester, si Matic. Naging kaibigan ko rin naman kasi si Pampi that time eh. Kasi Baka si Rinchester. Si Rinchester na lang. Si Muna, si Pampi. Ba kayo nag-away ni Pampi? Actually, hindi ko, siguro nagkapikunan lang kami sa asaran siguro. Then, napako na sa ganun. Kumbaga, wala na naging closure sa... Kumbaga parang may nasar na isa. Kumbaga, kasi may time na, no? Nagkaasaran siguro kami, totoong away ito Hindi to... I mean, natatandaan mo. Umabot nga yata sa pisikalan. Natatandaan mo ba na sapakan ni Pampi? Nag-away kayo, nagpangabutan kayo sa room?
Alam ko, third year yata, siya ang sumugod sa akin. Hindi, alam ko second year Hindi ako yun. hindi ako naka-ready that time. Ano kasi yun? May kwento yun. Actually, hindi ko matandaan. Si Pampi, lumapit siya sa akin. Sabi niya, yun nga, parang nag-aaway na to. Sabi ko, suntukin mo na, awatin ko. Kasi medyo malaki to eh. Si Pampi, medyo Dapat, maliit eh. So, nilapitan niya si Pampi. Sa likod, lumapit si Pampi. Tapos, sa likod ako ni Aldo. Tapos, nung sinapak siya ni Pampi, nung pasugod siya, inawat ko na siya. Pare, wag na. Sabi ko gano'n. Kasi nga, tropa ko si Pampi. Commit and run. Oo, commit and run si Umisa, Pampi. Kasi hindi na siya nakapalag dahil niyakap ko na to. Si Aldous. Oo. Ginano siya. Tapos. Hindi ko alam kung hindi mo natatandaan dahil kami yung time na yon. Tapos yung kay Matic, second year, di ba? Yung kay Oo, Register. kay Matic yata. Yun yung umabot kami sa underpass. Sa underpass naman sila. Talaga? Oo. Ako naman yung nag-referee nung time na yon. Ang alam ko, kaya ka nabansagan na aso kasi kinagat mo si Register dito. Kaya nga tinulak kita nung time na yun eh. Na-headlock yata niya ako. Actually, hindi ko siya kinagat noon that time. Putang bakat yung ngipin mo dito eh. Hindi. Kaya nga nabansagan ka na ano eh. Sumabit siguro dahil ang ulo ko nakaipit sa ganyan yun. Nailit ng ganon. Huwag napipiganin dito. Okay. Ganon. Kasi ang kwento niyan, nagkakasahan na. Alam mo naman doon, di ba? Pagkatinginan sa underpass. So pag sinabing umuo yung dalawa, kasama na yung pambubuyo ng iba ron. ano na yan, kumbaga magsiset na yan. So ako yung naging, kumbaga referee, yung sa gitna. Pero ang tropa ko doon, si Register. Si Matic, Oo. Kaso nga, nung nagsusuntukan sila ganun. Utangin na nagreklamo na si Matic. Dahil kinagat na nga dito. Tapos tsaka ko na inawat. Kasi nga, puta, bakat dito yung Hinadlock niya ako nun. Kaya siya nabansagan na aso. Kasi nakagat. Simula nun, nabansagan na siya na aso. Yun. Yun ang totoong kwento nun. Yun pala. Yun. Akala ko. Wala akong idea ron. Akala ko kaya tinawag na aso kasi yun yung band sa Mayumi o ano. Kasi aso, dito lang. Nabol ka ng aso, umaili ka sa aso. Hindi, tsaka, Nakagat ka pala. hindi, at saka nagpa-amplify niyan. Pag kami nabubuli sa kanya, mapalag nga siya eh. Mapatola nga eh. So, parang... Asar agad. Asar agad siya. So, parang barking, nagbabark agad, ganun. May naalala, ewan kung totoo, hindi ko na alam kung sino kasama ko nun. Sige. Dumaan lang kami, doon ka nakatambay. Dumaan nun. Alam, nag-goal. Asar na sa iyo. Si Palileyo ata yung mo tayo na. Ewan ko sino yun. Hindi ko na matandaan yun part na yun. Okay. Saan sa Mayumi ba yan? Hindi, sa school. Hindi. Balik tayo. Second year. Anong memorable at least? Memorable kasi almost the same lang na experience ko ng first year din. Not that exceptional naman. Same routine lang, ganun. Okay. Kasi hindi ako sa extracurricular that time kaya Okay. Pasok lang. Pasok uwi, ganun lang. Then pasok uwi, away. Third year pare, third year. Sinong advisor at mga tropa? Ko sa 3 Sapphire ako that time, si Madam Miss yung naging ko doon. Kasi marami alahas, no? Miss kila Raymond. Kila Raymond Spinorio. Maraming alahas. Kila Raymond yung kulot na yung kinukwento ni Mon. Tama. Naging class. So, kaklase mo rin pala siya noon. Si Raymond, si Gladys, si Kiko, si Lak, yun, classmate ko siya doon. Okay, so sige, mga klase mo sila. So, any memorable moment nun? Yun, niyaya ako nila, may nagyaya sa akin during the time after kasi kasi meron tayong mga segments sa PE natin na may music tayo pinapakanta tayo, whatsoever. Then inaya ako nila Edgardo Sungat sa kanila Bente Galagon na Shabu. hindi kami marunong mag-participate sa Blitz. Yun isa sa mga memorable sa akin yun. Tumugtog sayaw. Tugtog. Talaga? Vocalista ka? Or Ano gitara, drums? Anong role mo? Vocalist. Vocalist. Putang ina. Yung that time.
Third year. Third year. Ako naman kasi na ano ako sa Blitz, di ba, second year, dahil napatropa ako kila Ronald. Then yung Ronald Sombrero. Hindi. Marlon yun, sombrero yun. Hindi, yung isa. Sombrero. Sembrano! Sembrano. Oo. Tropa Nag-blitz din ko. kasi Tapos, sila, gusto ko kasing matuto talagang Tugtog. introvert ka eh. Papawan naman sila. Hindi ka magiging introvert. Gusto ko pala magiging serious At tugtog ka rin sa ano? Sa Blitz? Pero, nag-blitz din yata sila nun eh. Hindi, nanood ako ng Blitz kasi nga, Ano, tropa ko nood? sila. Ronald. Kasi nga, hindi nga naman ako marunong eh. Alam mo na, introvert nga eh. sinong una mong sinayaw? Naalala mo, nung junior, senior prom. Third year. Third year, una kong sinayaw. Anyway, sino na lang yung mga nasayaw mo naalala mo? That time, si Ang ina mo ka. Anak ni Ellen na lang. classmate mo yun, di ba? Artista. Ex ni Billy. Hindi wala na. Anyway, Oo, yung ba yung klase mo ng fourth year, Ben? yun, nasayaw ko yun. Then, Nice. Nice choice, nice choice. ay, bakit? Ha? Pero wala naman, kasi yung brother niya, naging boyfriend ng pinsan ko, kaya kumbaga naging acquainted lang. Hindi, paano yung si ka-introvert niya yun. Sabi ka, kaya muntikan ako lumipat ng four faith nun eh. Ah? Muntikan ako lumipat. Nangyari. Nagising. Nagising sa katotohanan. So, third year, natanong na ba kung may memorable moment ka ng third year? Memorable sa akin third year, yun na-involve ako sa ganun. Medyo lumalabas na sa shell, ganun. Kung naalala mo pa, ano yung kinanta nyo nun? Si Chel. Sweet Child pa, putang ina, Max and Rose pa to ah. Guns N' Roses. Nakuha mo naman ba yung tamang... paano na ba yan? Ay, Basta... Malamig. Ano mo na yan? Sampulan mo na ngayon. Sampulan mo na. Kahit konti lang. Well, I thought this is a Q&A, pero wala. Hindi, ano to? Pero wala namang, hindi naman showtime to, di ba? Fourth year. Dito na tayo. Fourth year, the final part, bago tayo naghiwa-hiwalay nun, is, ang naging advisor ko is si Madam Sombilio. Si English teacher. Which is, ang bukang bibig is 23 years na ako sa St. Joseph. Malamang yung mga parents yun, nag-estudyante ko. Lagi niya nire-remind siguro na veterano na siya. Okay. Yeah, of course. Yun. Tropa na yan eh. Ni Ma'am Dixon eh. Best friend niya yun. Wala. Sino mga ano mo doon? Anong section mo doon? Fortitude. Fortitude. Klase mo sino? Sila Bernadette Bernadette. Divino, sila Okay. Angelica Narvarte, sila... Sige, tayo. Sino pa ba? Ano ko dun? Mga classmate ko. Sila Rustan Ramirez. Okay. Sino pa ba yung mga ano ko dun? Yun, sila Lester Pedrosa, yun. Klase na sila. Yung pinakahuli ko nakaaway talaga si Lester. Magpinsan pa sila yung Pampi, di ba? Oo. Okay, kwento mo na yun. Anong nangyari sa inyo ni Lester Pedrosa? We just don't like each other that time. Pero, ewan ko. Ikaw ba yung sumunto kay Lester na dumugo yung ilong niya? Hindi. Hindi. Wish ko ako di ba? Joke. Pwede na, rematch. Ay, alam ko may sumapak sa kanya na basag talaga yung ilong yun. Pero hindi ako yun. So, fourth year. Kumbaga, hindi ganun kalakas ang loob ko para bumasag ng ilong Si talaga. Ninyo yata. Ay, puta, solid sumuntok si Ninyo Deo. Walang baka si Ninyo. Bata pa lang tayo. Bata pa lang yun kayo. eh. Ha? Bata pa rin. Hindi ko Si sabihin. Chinelas. Si Lester Pedrosa, nakaaway mo. Ah. Naging magkaklase tayo, Lester ako, pero hindi naman tayo nag-away nung high school. Ha? Pang-asar ka lang naman. Puta, sa liit mo yun. Puta, babanggain mo pa ako ng yata. Kaya, ibig sabihin, hindi pa Kasi naman nun eh. Hindi kami nag-aaway niya, pero tinatawanan namin to dati. Dahil iba to mag-trip eh. Ha? Ano naalala mo sa kanya? Ah, pag tumali ko ng teacher, backfighter tong gago. Alam ko yung ginawa nito kay Ma'am. Sige nga, kanta mo nga. Sige nga, kwento mo nga. Hindi ko na ma-recall yun eh. Kwento mo nga, baka maalala ko ma-recall. Ah. Pinakyo ko ba? O ano ba? Ay,
yung pagpapakyum mo, normal sa'yo yun eh. Pero mas iba yung ginawa mo nung huli. Ay, may hinawa ka ba? Hindi mo naman hinawakan. Gesture ang ginawa mo eh. Hindi ko wala. Ang pangit sa camera pag ano eh. Ganun ang ginawa mo kapag nakatalikod ka eh. Dilog style. Ano siya? Yeah, Kasi pinagalitan na siya, dinuduro-duro siya. Pagtalikod, tumayo to, since palit hindi siya nakakita. Tumayo siya sa po niya, nag-gesture siyang doggy style. Ay, big master ka ba talaga eh. Hindi ko maalala. Hindi natatandaan ko yun. Nagawa ko pala yung gano'n ha. Idala mo kayo ni Aaron na gumagawa, no? Yun pala ang ka-introvert ni Lester. Teacher. Oo. Teacher pala ang ka-introvert niya. Hindi ko maalala. Second year high school pala, manyakol ka na talaga. First year kami noon. Hindi mo natutunan yung, first year, natutunan mo yung dog style. Kaya, in-apply mo sa high school. Hindi naman dumikit nun eh. Eh kung dumikit yun, di po yan. First year pa lang, expelled na yun. Ano pa nangyari ng fourth year? So, fourth year, nakaway mo na naman si Oh, yun yung last na nakaaway ko. Pero siguro, I think wala naman siguro sa kanya yun. I don't know. Sa akin kasi, Pangabot ba kayo? pangabot kami. Pero hindi naman to the Matindi. point na nagkabasagan ng mukha. Kumbaga, may tumira na gano'n, hindi nakagkailagan, may nakaawat agad. Ganon. prom. Hmm? Senior prom. Senior prom. Sino mo namang nasayaw? So, una ko nasayaw that time, alam ko si Kim. Kim, tawag Chu? ito. Hindi. Wala, nene pa yun during that time. Kim. Naabangan ko na. Kim, si Lee. Yung, Kim Annabelle. hindi si Annabelle. Kim Rodriguez. Kimberly Lee. Kimberly. Lee. Kimberly Lee. Kimberly Lee. Oh. Actually, classmate ko rin nung kinder yun eh. Okay. Kasi, tanong mo. Ang kailangan mo? Hindi, magtatanong ako. Yun. Hindi, kagaya nga niyan. Nung fourth year ka, nasayaw mo concert. Ibig sabihin, hindi mo na-approach nung third year sa fourth year, hindi mo siya Hindi naman nasayaw. sa couple eh. Hindi, naisayaw ko rin naman. Couple pala sila. Hindi couple yun. Of course, as a Hindi friend of, couple, ka-introvert lang. as a friend of course. May barrier sila. Lahat naman may boundary eh. Kasi kung tumulad ako sa iba nating kabas na mas gisado ako ngayon, di ba? Meron ka bang meron ka bang naging girlfriend nung batch natin, high school days? Nagugustuhan ako, pero girlfriend, Wala. wala. Sino naman ang ultimate crush mo nun, high school tayo? Ultimate crush, hindi na, I don't know pero kung ano yung gustong-gusto talaga. Nagustuhan ko si that time. Ganda ng manika eh, no? Nagustuhan ko siya. Kulot. Oo. Puti. Maliit. Mm. Ganda ng ngiti. At saka approachable siya. Nakikipag-usap naman siya, kumbaga, lang siguro, na, Cartoons na pag umiti eh. kumbaga, naging fan lang ako sa kanya, ganun siguro. Ibig sabihin, crush mo si pero hindi mo naging crush si Hindi. ka-introvert mo lang talaga. Bagay eh. Hindi. May benefits naman eh. Hindi mo kailangan maging crush. Wala namang, Napaamin ka niya kasi. wala namang ganun. Wala namang ganun sa amin. Hindi, joke lang naman yan. So, kung papipiliin ka best year mo ng high school, Best year? anong pipiliin mo? First, second? First. First talaga. Mm. Kasi ang ganda ng pasok mo Oo. from Mm. mga naman. Maganda rin naman naging exit eh. Okay. Sige. Maganda rin naman naging Mas exit. maganda nga lang yung mas memorable nga Oo. sa'yo. Okay. Sige. Mm. Ano nga sabi ko nga kung may social media pa, Trending ako. siya ang most basher of the year eh. Parang Marami kang marami siyang talagang Siguro kumita na ako nun. Oo, kumita ka na kasi marami talaga siyang maraming Oo. may ayaw o kasi patola lang talaga to eh. Kasi Noon eh. parang No. naalala ko rin nun, hindi positive yung yung nakakabit sa pangalan mo ni sinabing Geraldo Aso. Pero wala naman akong memories din sa'yo. At the same time, wala ka namang Wala, naging memories na natin dyan sa Mayumi eh. Mayumi na. Oo. Lalaro tayong basketball dyan. Kasi hindi, nagulat tayo na Saka, yun. same purok lang pala tayo. Oo. Alam mo? Tapos yun, si kuya mo, yun. Okay. Siya ang una ko nakalaro kasi sa basketball that time. Okay. Ay, Pinalitan ko na eh. balik tayo. Tuloy natin. So, after fourth year of high school, saan ka naman Saan ka nag-college?
Actually, hindi. Nung gumraduate tayo, wala pa akong clear plan that time. Actually, nag-exam ako that time sa PM, yung nagsarang PMI. Kasi wala pa talaga akong clear na plano nun. Eh, may nakita ako sa isang bulletin board natin sa St. Joe which is yung PMMA. PMMA, Philippine Merchant Marine Academy is San Antonio. Nakasulat ba naman is earn dollars and see the world for free. What the hell, di ba? So, sabi ko gusto ko dyan. Sabi ko ganun. Then, ang naging problema ko naman that time is my height requirement. Height. Requirement. May height requirement, okay. So, Kasi bumagsak ka. Bagsak ako sa height requirement. Sa exam, okay naman ako. Then, sa PMI, which is Philippine Maritime Institute sa Manila. Cavite? I don't know if it is Cavite or basta sa Okay. Manila. Ganun, yun din ang ikinabagsak ko, height requirement. Then, pinupush ako na that time ng father ko na kumuha ng nursing, which is in-demand na nursing during our time, di ba? Mag-nursing ka, after 4 years, makakapasa ka, maging full-fledged nurse ka, makakapag-Canada ka or US. Yun ang, kumbaga, Yung plano. yun ang one-way ticket mo para dun sa part na yun Nung time na gusto nila akong pakuhanin nun, pinag-exam nila ako sa Far Eastern University. Okay. Sa FEU ka. Okay. So, tinry ko para mapagbigyan. Entrance exam. Entrance exam. Kasabay ko pa si Norman Pagar nun Okay. that time. Pumasa naman ako sa exam pero pinanindigan ko na ayoko. Ayokong mag-nursing, hindi ko gusto yung course. Yun ang inano ko. Kasi gusto mo talagang maging yung sa merchant naman. Okay. So, ang nangyari is napunta ako diyan sa Celtec. Ang nakasabay ko that time si Mike Liedo at saka si Manny Sinay. Okay. Diyan na kami nagkita-kita. Alam ko nga. Then, nag-training kami dyan, lahat-lahat. Nag-officership kami, lahat. Nagkaroon kami ng rango, pare-parehas dyan. Yung college days namin nila Manny at sa kanila, punong-puno ng makulay talaga yan. Okay, so, gusto mo sana sa merchant marine schools, pero Umabot na ako ng na nakapag-OJT na rin ako. hindi lang pumasa sa height. Then, ang sinubukan mo naman mag-FEU nurse, pero ayaw mo. So, hindi mo rin tinuloy. Napunta ka ng Celtec as anong course? Diyan din sa BSMT, Marine... BS Maritime Transport. Maritime Transport. So, pagdating naman doon, siguro during... Medyo medyo na-enjoy ang... masyadong na-enjoy ang college college days. days. Oo. So, ano nangyari sa'yo nun? Then after that, I stopped for, after 3 years ko dyan, nakapag-OJT na ako that time Okay, Umabot na ako sa Visayas umiikot na ako dyan. Ang nangyari ngayon is parang ang hirap mag-bounce back Mahirap naman yung pumapasa ka na wala ka naman talaga na. Yun ang nangyari sa akin. Ngayon, ang sinabi ko sa father ko ay ang nag-decide si father ko, stop ka na muna, sabi niya gano'n sa akin. Which is sinanggap ko, I know it's my fault Kumbaga nag-enjoy ka masyado Kumbaga nalibang ka Yun ang nangyari sa akin. Sila Manny nun. Then after that 1 year na nag-isip-isip din ako talaga, ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko. Then after that 1 year, nakipag-usap ako kay father ko, gusto ko na ulit mag-aaral ako. Okay. Sabi ko sa kanya, sige dadaling kita sa SG, sabi niya gano'n. Ito ang kuhain. So doon ka nag-aaral. Itong kuhain mong itong kuhain mo. Wala kang choice na mamili, sabi niya gano'n sa akin. Sundin mo kung anong gusto ko. Pakitawagan si Kapitan, sabi mo, ang lakas ng volume ng nag-video ko Hindi tayo nagkakarinigan dito Yan. Okay. Then so, of course, Natapos mo yung sa SG? natapos ko. Okay. Natapos ko siya na naipas ako. Okay naman, maganda yung grades ko. Then after that, during that time kasi, COVID. Hindi pa. Joke lang. Nandito na ako nun. May trabaho na ako nun. Nung time na yon is nag-apply ng like kung sa US citizenship is sa Singapore naman is permanent residency yung parents ko doon. Naging PR sila ron. Yun nga lang, nag-alilangan silang isabay ako since naka-student visa ako. So wala akong choice kundi umuwi rito. Gano'ng kakatagal sa SG nag-aaral? 3 years. 3 years ba? Hindi rin yun Okay.
Anong school? Alam mo ba? Ha? Anong school? Alam mo? Thames Business School. Under siya ng University of Cambridge. Ano yan? Ano ulit? Thames. Thames. Ah. Thames Business School. Hmm. Oo nga pala, kasi sabi mo kanina, nag-shift ka sa finance. Okay. So, natapos, ang ganda na ano mo, ang ganda ng bachelor degree mo, natapos sa pala yun. Then, bumalik ka ngayon. Then bumalik ako dito sa Philippines. Then, kumbaga, ang dapat na magiging plano ko nun is, nag-training uli ako ng kumuha lang ako ng Siemens book. Kasi may papasukan ako dapat na cargo ship, which is Napulilyaso naman since Pilipino rin ang naglaglag sa akin doon. Dito sa agency dito, Pilipino naglaglag sa akin. So, it didn't work out well. Ngayon, sige ka ako, habang nandito ako, mag-try ako maghanap ng work. Yun, napasok naman ako dyan kay Wistron Infocom. Wistron Infocom, okay. For 6 months. During that 6 months, yun, unexpectedly, nagkaroon na ako ng pamilya. Paano ka nalipat sa shipping Subic terminal? It's a long story. Then after ng 6 months ko sa Wistron, which is hindi naman kami ni-regular lahat kami lumabas doon, binanage ko muna yung business namin. Yung Nag-business ka auto muna. parts. Okay. Binanage ko ng 2 years bago ko dinisolve. So after that, nag-apply naman ako sa Clark. Napunta naman ako sa aviation industry. Nasa warehouse ako ng Singapore Airlines for 6 months. Hindi rin sila nag-regular that Hindi time. ka lumalabas sa warehouse? Hindi ka lumalabas? Nasa loob ka na ng warehouse? 6 Hindi, months? actually, Joke lang yan. Joke lang. actually warehouse din sa field. Actually, sasagutin yung tanong mo eh. Patawa lang ka nga talaga. So, we know. Totoo nga. So, aviation, sige. 6 months. 6 months ako sa warehouse ng Singapore Airlines. Doon ako natuto mag-heavy equipment. Manlift, forklift, then boom truck yun. Doon ako natuto ng Ang skills. kulay ng na after college life mo, ang dami mong pinagdaanan sa buhay, ang dami mong ginawa. Okay, sige, tuloy mo. So, after ng SG, or Singapore Airlines, After Singapore Airlines, umuwi na ako dito after that 6 months. During that time, may mga short courses dyan sa City Hall eh. Mga bartending, mga basic culinary. Nag-take ako dyan just to add certificate para hindi ka mag-idle, no? Yun. Ngayon, after that, si Hanjin naman nag-open, si City Core. So, sige ka ako, habang naghahantay ako ng ibang opportunities, try ko pa ako tong Hanjin. Siguro mga 2 months ako dyan sa Hanjin as a Ay, nagpapanga ba kayo? Yun na yun? Balikan. Yun, nag-try ako sa Hanjin as a welder for Welder? 2 months. FCO welder. Then, after that, nagkita kami one time ni Mike Liedo yan sa Olongapo City. Ay, SM na pala nun, sorry. SM Small. na siya. SM na talaga. SM downtown na. Hindi na siya small, no? Hindi na siya small. Ngayon, nagsabi niya gano'n, kailangan ng checker dito sa pinapasukan ni Macy's, which is si SBITC. checker. Checker that time. So, sabi niya, nasa ka ba nagtatrabaho ngayon? Sabi niya gano'n sa akin. Nako, sabi niya, of course, alam na natin yung mga sinasabi tungkol kay Hanjin. Sabi niya, sige, magpasa ka, try natin, sabi niya gano'n sa akin. So, nagpasa ako ngayon kay SB ni Mike, which is kumari ko rin siya. Ngayon, tinawagan ako within 1 week. So, nag-resign ako ngayon kay Hanjin. Which is, that year was 2014 eh. Ngayon, pumasok ako dyan. During the time, 2014 is the congestion of Manila eh. Nagko-congest si ICTSI Manila. Yun ang naging start ko dyan. From checker, 4 years ako naging checker dyan. Then Hanggang umangat. Ha? Hanggang umangat. Checker, all around ako. Checker, forklift operator, then gates clerk, then
Dami mo ang ano. Bukod sa marami kang pinasukan, marami kang pang ginagawa sa mga pinasukan mo. Nice, Oo. nice. Yun. Hindi, kasi naging ano ko rin, kumbaga, yung sa nag-mentor sa akin dyan, kaisa-isang tinuro niya sa akin, hindi pwedeng ganyan ka lang, maging competitive ka. Dapat parang jack of all trades ka, no? Oo. Marami kang... Maging competitive ka, hindi pwedeng hanggang dyan lang ang alam mo. Yun ang in-instill niya sa akin. Which is hanggang kayo niya pa rin ang ginagawa ko. Nice, nice. So, ka-introvert mo pa rin. Why worry yan? Aggressive siya, no? Aggressive yung mga ano niya. Galawan Pasok eh. niya, galawan niya. Uy, putahan to agad. Oo. Tama. Nag-BPO ka pa, tama. Nag-BPO ako for 3 months. Kaya yun, Clark? Clark, sa SM Clark, kay Teleperformance. Hindi ka nakita ni ano? Ni. Kiko Gladys. Nagkita kami. Nung nag-clearance na ako. Kasi Patapos ka na. ako kasi on-site ako. Sila kasi work from home. I see. Anong next mo ngayon? Next month po ngayon, since may tinanggap akong job offer sa medyo malayo nga lang sa family ko, sa KSJ, sa Jeddah, sa Red Sea. Same as work ko as vessel planner dito kay SBITC. This time, mas malaki na sahod. No, tama na gagawin. Maybe, mas malaki siguro ang sahod at saka walang tax. Yun ang kagandahan nga lang. Pero yun nga lang, of course, syempre, lahat naman ng yan, may kapalit talaga lahat yan. Kumbaga, may malalayo ako sa family ko. Kumbaga, hindi ko na magagawa. Nabanggit mo nga kanina, kasi mag-college na yung isang anak niya at yung isang anak niya ay grade 11 na. So, Another year, magkakalis siguro na rin. lumalaki na talagang gastusin. Totoo. Okay, so napilitan na or gusto niya ng ibang ibang level naman ng kita. Tama. Yun ang target ko talaga ngayon. Since yung relevant naman yung experience ko, so hindi naman yung nag-recommend sa akin doon is hindi naman nagdalawang isip nung Nakita niya yung Nung nakita yung- resume mo, no? resume ko, then in-interview ako via Teams. Sa Baka nakahubad ka nun, kaya pinakita mo agad yung kargada mo. You're hired. Damn! Yun lang. Mga ganun-ganun ka ba? Oh? Nasa huge dick. Meron ka pa bang sa batch natin, meron ka pa bang nakaka-jamming? Well, lately, yung mga former bandmates ko dun sa Pampanga, kasi most of them nasa Pampanga or nasa Tarlac, may group chat din kasi kami na doon kami nag-uusap-usap kasi one time pinaplano rin namin na one time tugtog ulit tayo. May isa kasi sa amin doon. It's been a long day without you, my friend. Yun nga, one time ka ako. So, sino yung mga kabatch natin yan? Kabatch natin. Sino yan? Si Benedict Alagon. John Benedict Alagon. Alam mo, pamilyar. John Benedict Alagon. Si Edgardo Sunga. Okay, sige pa. Si Romel Perez. Saka eto hindi naman gumraduate nung sa atin, kumbaga lumipat to. Si Teddy, si Chodoro Morados. I don't know if familiar sa inyo. Sila yung kasama ko during that, nung third year. Yun. So sila yung close friends mo, core friends mo sila ngayon sa batch natin. Nice. Lately, nung reunion, may mga nakakausap din ako. Pero not that much naman. Reunion natin? Ha? Reunion natin last year? Last year? Oo. May mga nakakausap. Typical na acquaintances nakakausap Okay. hindi naman yung tipong as in close na diba? Kumustahan, simpleng ganun. Ka-introvert ulit. Ganda ng pasok. Ganda ng joke mo ng Yung reunion. Sino mga single mom dyan? Reaction ko, putang ina to, lasin na ata to. Sabi ko. Niloloko ko kasi si Mike. Si Mike Ledo that time. Bangka that time, di ba? Ano pala siya, no? Nandun siya nun. Sabi ko, sino-single Alam mo mom ba dyan yun? ka ako. Kasi ko yun, kaklase ko ng fourth year. Fourth year yun. Mike Lee. Matagal na sa yan, sa IDs. IDs. So, Kaya pag nagkakalapit kami, So yung niloloko puro mo. kalokohan na naman ang bulungan namin. Puta, sabi ko, alanganin joke mo, no? Sabi ko, sino single mom dyan? Siya pala yung naloko. Pinaglaloko ko lang siya. Buburahin ko na sa ko. Sa hirap. Kaya natanong ako, di ba, Isa lang, ha? hindi, isa nga lang. Di ba, dapat nag-apply siya ng parang marine or gusto niya magbarko.
Ibig sabihin, magaling ka sumisid. Puta. Visit! Yan ang tanong. Oo! Well, nung Magaling kang Nag-solas lumawan. ka. well, nung nagkaroon naman ako ng Solas training, wala naman nasabi yung trainer ko. Oo. Okay naman. Ang galing mo sumisid, Gerardo. Gumaganyan ka ba sa ilalim? Hindi, sa classroom. Gerardo, sisid Marino ka. Sa class. Sisid Marino. Hindi, okay na sumisid ka sa pool, wag lang sa classroom. Pag international ka. Okay na yung introvert, wag ka lang gumaganda na. Tapos sa classroom mo pa ginagawa. Hindi ko alam kung nagbibiro to. Talagang gigil na gigil siya nun eh. Kay ito sa teacher eh. Ay, hindi nagbibiro yan. Hindi mo rin magbiro si Lester. Ano nagbibiro yan? Dog style, dog style. Habang ginagawa niya yun, takkan siyang ganun pa siya. Kagat labi eh. Basta mga kasi ano. What? Tangina naman yan. Yung ano kanina na pag-usapan natin yung kasi medyo popular ka nung high school. Pero hindi in a good way. May nakadikit sa'yo na parang yun nga aware ka rin naman na parang Dogma effect. isang ano sa'yo, isang asar sa'yo, pinapanata mo agad. Oh, Ngayon, anong tanong mo kanina? Paano? Sabihin, parang, di ba nga, nung high school, parang popular ka eh. Kumbaga, kilala ka ng halos buong batch natin. although not personally, Pero, dahil lang dun sa popularity shoot na yun, di ba? Oo, parang tumanim lang siguro. Parang, Kumbaga nadikit na sa pangalan mo. Parang naging domino effect lang eh. Kumbaga nanggaling sa isang tao, kumalat. Ganun, Oo, di ba? na parang, narinig ko, ito na, parang sinasabi na rin. Makikijoin din ako, parang So ganun. parang ano bang ano mo dyan na masasabi mo? Hindi, antay ko talaga ron is during that time ba or sa view ko ngayon. Ano, during Punta ka that time na yon hanggang sa parang hanggang ngayon, during time na yon ano ba yung nararamdaman mo? During At paano mo na ano siya? Hindi, during that time talaga, nakakaano talaga. Siyempre nakaka-disappoint talaga na ganun nagiging treatment sa'yo. Of course, kahit kanino naman mangyari yung ganun is talagang either nakakalungkot, nakaka-disappoint. Parang hindi kayo, kumbaga, magkakilala kayo pero hindi kayo pwedeng maging magkaibigan dahil sa hindi ko naman pwedeng sabihin boundaries. Naging ano lang naman yun, naging trend lang naman talaga kasi. Parang parang medyo na-gets ko yun, pre. Parang Naging trend eh. parang gusto mo sana siya maging friend, pero lalayuan mo siya kasi mabubuli ka rin. Oo. Parang ganon. Damay ka na. So parang, Kumbaga- kapag naging friend ko to, isa ako sa parang madadamay eh. Parang ganon. Parang siguro may mga ibang mga pinatatakot na ano. Tama, PMA. Maganda ang balance mo, pare. Maganda ang balance mo ngayong gabi na to. Ano mo? Maganda. Balance. Kumbaga sa level, pantay ah. Flat bar pa yan, ano? Ang ina, kaya ko mga ng pulutan eh. Bakit mo pala doon? Pinanindigan mo pa eh. Ina, magaling bumala So, ibig sabihin, nagkakaroon din pala talaga ng malaking effect sa'yo nung Oo, nakakalungkot. during time na yun. That time, nakakalungkot ko siya, nakakalungkot. Pero, ang in-advise lang kasi sa akin that time nung mga nakakausap ko, sabi, wag mo nalang pansinin. Ganon. Kumbaga, yung self-control lang sinasabi nila sa akin na gawin ko, self-control, which is mahirap talagang gawin sa ganong edad eh. Bata pa tayo nun. Kaya lang. Utang ka naman eh. Self-control, hindi muscle control. Ha? Yan tayo eh. Hindi tayo pussy control ha. Teacher yan, malamang. Yung nag-a-advise sa'yo. Oo, teacher yung nag-advise sa akin. Ha? Hindi. Ko na eh. Hindi na ka. Mamaya ka lang. Sinabi rin ni sa Oh, yun! Siyempre concerned din as a friend yung tao. Oo, Diba? partition yun eh. Oh, barrier yun. Hindi, yun nga. Mayan ko kasi, kaya mo ang hirap mag-control. Malapad ka nun eh. Maliit ka, pero malapad ka nun men eh. Oo. Kaya siguro, putang, hindi mo naman gagamitin yung putang ng mga yan, di ba? Sa akin naman. So, ano ba sige, tuloy mo yung sinasabi mo.
Pasensya, pina-enroll mo. Kumbaga, doon ko natutunan ko rin na just to ignore everything ganun. Sabi natin, ayaw mo sa akin, di ayaw mo sa akin. Ganun na lang. Kumbaga, naging ganun ang ko. Ayaw Basic, mo. diba? Bahala ka sa buhay mo, ganun, di ba? Parehas lang tayo pupasok dito, parehas tayo nag-tuition dito. Ano bang paki ko sa'yo, di ba? Parang naging ganun na yung ko that time. Naka-enclose ako sa isang box kasi na talagang na yun lang ang iniisip ko talaga. Hindi, ayaw mo sa akin, di wag, di ba? Kumbaga, hindi, actually, si Bentot, hindi ko rin talaga ganun kakilala to nun Ibig sabihin parang hindi mo naisip na, teka, ibahin ko man yung style ko para hindi, kaya nila siguro ako nasasabihan ng ganito kasi nga, yun nga, para palapatol ako o Hindi, I mean, kasi kung ayaw mo sa akin, ayaw ko sa'yo, yung mga ganon. naging ganun ang ko, that time kasi kasi may time kasi na Para naging defensive mechanism mo yung may time kasi na naging na syempre araw-araw kasing ganun. Minsan may time din na nakakasawa yun, di ba? Oo, kumbaga parang nakakapikon na. Hindi, nakakasawa na ganun araw-araw. Tapos tinry kong kumbaga i-reverse yun. Which is dahil sa impression na ganun, ang hirap i-reverse Pero kasi yun ang tinry ko dati. Pero kung that time na hindi na talaga irreversible na talaga siya, hinayaan ko na lang. Pero kasi nung time natin, medyo mahirap kasi talagang grabe yung pambubuli noon Oo. At saka Kapag mahina ka, talagang lalo kang down Wala namang tibuli nun so talagang ang mangyayari sa iyo lumaban ka na lang. Oo. So ang naging laban mo doon, parang lumaban siya. Pag inasar mo ko, aasarin din kita. Hanggang sa magkapikunan tayong Hanggang dalawa. magsuntukan Ngayon kapag tayo. napikon ka, talo ka. Yun Diba? Oo. Kaya kung inaamon mo ako, sige. Oh, Diba? tayo. Parang Oo, ganun. oo. Ganun yung naging nito style nito. Kaya hanggang dumating na, syempre marami nang bubuli. Tapos syempre ang may easy target, yung madali rin maasar Parang ganun Kaso nga, pumapalag ka nung mga time na yun diba? So meron, Hindi, kasi during that time kasi, hindi lang naman verbal ang bulihan nun That time, lalo na, bukod sa, I don't know if nakikita nyo rin yung iba that time kasi, sa inyo, sabihin na natin sa group nyo that time, verbal lang nung una, unless talaga magkakapikunan. May time na naglalakad din kasi ako din. May biglang tatama na lang sa'yo na hindi mo alam. Binabato ka rin. Oo. binabato ka. Oo, yung may biglang titira sa'yo na gano'n, yung wala pa alam. Hindi, uso yun. Yung babangay kunwari na. nakatalikod ka. Talagang Tapos babangay. bubulihin ka, babatuhin ka ng mga kahit ano. O, syempre, babalikan Tapos mo yun, biglang di ba? gaganon na hindi mo makita. Oo nga, maraming tama. Buti nga, hindi ka pa sinusulatan sa likod ng papel tapos didikit sa Para... Kasi ka mo. Alam mo kasi nung second year, grabe talaga yung sa kanya. Dami talaga nabubuli sa kanya. Hindi rin siya pumapayag na Mapalag mabuli siya. siya. Kahit na, Isa ko lang. oo, isa niya lang talaga. Kasi yun nga, sabi nga niya, Grupo-grupo nun. walang gusto maggrupo sa kanya Kasi nga, pagka ginurupo to, pinagpagtanggol mo, mabubuli ka rin Oo. So paano mo naman siya na, kumbaga, nung high school, ganun na yung throughout ba high school, kahit nung third year, fourth year, may nagganon pa rin ba sa'yo? Nung third year, medyo naglaylo That time, lalo na nung pumasok na tayo sa PMT that time So grabe talaga nung second year tayo. Second year, oo. Nung sophomore year natin, ganun talaga. Pero nung kasi, ang naging kasi sa akin, ang naging drive kasi sa akin ng mga ganyan is, siguro yung competitiveness, may mga during third year natin, after ng third year high school natin, may mga nag-CO na sinacrifice yung mga summer vacations nila para mag-COCC, mag-officers, Para mag-training. mag-honor guards, di ba? So nag-honor guards ka rin ba nun? CO talagang tinatarget ko nun, which is sa interview lang ako bumagsak that time. Ang ginawa nila sa mga bumagsak sa interview is nilagay nila sa HG lahat. Yun ang that time. So nag-training So, ka rin pala. nag-training ako that time. Sabi ko, I want to prove myself naman talaga ako na hindi pwedeng ganito lang. Kumbaga, yung competitive instinct na parang nagising sa akin na ganun. Pero syempre, hindi ko naman mababago yung kumbaga naging personal opinion na ng each and individual sa mga kabatch natin yun sa mga nakakakilala or hindi nakakakilala sa akin. Kumbaga, sa unang kita sa akin,
word of the mouth eh. Pasa-pasa na yan eh. Although hindi nila ako personally kilala, nadadala rin sila sa ganun. Yun ang nangyayari. Tama naman yun, tama yun. Maraming nadala dahil nga sa sabi-sabi, kaya parang di na nila kinikilala kung Oo. sino ka, di ba? Nung ano lang, tawag dito siguro recently, kumbaga siguro kahit iba-iba naman tayo mga naging experience sa buhay after high school eh. Of course, may mga nag-mature, may ibang hindi, may ibang hanggang ngayon high school pa rin ang mentality. Oo. Ayoko naman mag-name ng mga taong ganun. It's up to them. Drop ko na. Nag-iba ako ng style during the college, kaya lang ako naging masyado rin ako mabait that time. Kumbaga, minsan kasi talaga ang nature ng tao talaga, minsan di mo rin napipigil eh. Kung talagang ako hindi ko naman pwede sabihin na talaga napakabait ko eh. Pero talaga yung kung ano yung nature ko, yun ang pinapakita ko talaga. Kaya lang minsan nasasobrahan din daw, kaya ang nagiging comment sa akin is you have been taken advantage of. Ganun ang naging sa akin. Putang ina na wala. Kaya siguro ganun din, umabot ako sa point na ganun. Pero it's a hell of an experience naman talaga. Oo. May regrets ka ba? Any regrets nung LM high school, college days? Of course, ang pinaka-regrets ko lang is yung may gusto ako na hindi ko pinurso makuha. Yun lang. Tao yan? Ha? Tao ba yan o bagay? O pangyayari? Well, In general na lang siguro. In general siguro. Pero yung mga hindi mo nakuha noon. yeah, especially sa high school, of course. Oo. Hindi ko naman na-experience magka-jowa ng high school eh. So parang isa na yun. Isa na yun, oo. Hindi ko na-experience yun. Nanligaw ka sana. Ha? Parang naligaw ka sana nung high school. Hindi ko sana ako ng high school or Yung mas in-express mo yung Hindi, sarili mo sa... ibig ko sabihin, tawag dito, Pintig ng edits mo. Hindi ka sana gaganon-ganon. Nagbigyan mo sana, no? mas naging mas malakas sana yung love ko na mag-approach sa isang tao that time na Agree. yun lang ang Ito naging regrets ko. Kasi nung college sabi natin nagkaroon ko ng transition, mas naging aggressive ko, mas naging bold ka sa sa emotion and feelings mo sa ibang tao. Mas nagkaroon Nang lakas ng loob, confidence ko nun. Actually nung high school, ito, mapoporma itong mga to eh. Sino? Sila? Grupo sila nun eh. Actually, yung pagporma-porma na, natutunan ko na lang yun nung college eh. College na. Actually, t-shirt and pants lang talaga ako dati. Nung natutunan ko naman yan nung college, yun, nasobrahan din naman. Dapat iligawan mo na lang yun na parang wala na lang barrier. Di ba? Alin? Siguro sinasabi niya si parang si Hindi. Hindi siya. Hindi niya nga gusto. Kulit mo rin yun. Kulit mo rin eh. Nagkataon lang during nung nasa Celtic ako, na ako nun, kumbaga transition na ako nagkakaroon na ako ng confidence nun. Nakausap ko hindi. Si nakakausap ko nung college dahil sa Columban siya eh. Sa Celtic lang ako eh. Nakausap ko ng that time. Nag-Celtic siya? Hindi. Sa phone. Nakuha ko yung phone number niya. Kala ko nag-Celtic siya. Mukha mo. Kala ko nag-Celtic din siya. Kung naging tropa mo ako, malaking pag-asa mo kasi sa iyo ko yun. Okay. You think? Ano masasabi mo sa younger self mo? Kung makakaharap ko yung younger self ko ngayon. Oo, pwede rin. Talikuran kayo. Pwede ka, introvert mo din. Laway mo at tumatalsik ka. Kung Ganon-ganon ka rin daw. Subukan mo din. Hindi, kung makakaharap ko man yung dating ako dati. Kung makakaharap ko man yun, masasabi ko kaya mas maging expressive, pag mong itago yung sarili mo sa loob ng shell. Which is yun ang nakita ko sa sarili ko noon eh. Ang laki-laki ng mundo para itago mo yung sarili mo dyan. Marami kang makikilala, marami ka rin, marami ka mamimit, marami ka makikilala, marami ka rin may experience na kung ano-anong bagay. Physical man, emotional, magkakaroon ka ng bagong kaibigan. Lahat Moral physical, no? Ha? Well, Moral physical. dumaan naman tayo lahat dyan eh. Anong trip mong music?
Ano? Hip-hop, alternative, rock, o ano. All kinds of music, depende sa mood ko. Yun lang. Road trip, anong to-go music mo? Road trip. Kunyari, road trip ka na, kasama tropa. Road trip? Road trip, anong una mong kantang papatugtugin mo? Alapa. Pag medyo lonely ka. Ha? Hindi mo alam kung bakit, basta malungkot ka lang. Malungkot ako. Yung sudden loneliness. Para magmamatch sa mood mo, anong sounds ang Yes. When she cries. When She Cries, sino ba yung kumanta nun? Si Steve Perry ba? No? Hindi. When She Cries. Oo nga, puking ina. Paborito ko yan eh. Sino ba kumanta? Basta yun. Pag ano ka naman, Hype. hype ka daw. Pagkahayop ka nung... Pag-hype ka, Hype? ano ka, beast mode ka. Ano mo? Masaya. Music mo. Galit? Masaya. Galit, sige. Hindi, ano bang emotion? Galit? Galit. Galit? O basta aggressive ka lang, ano? Malakas sa mood. Bad trip o anong di mo ma-explain. Pag bad trip ako. Siguro may congested chan mo, ano? May constipation ka, ano? You had a bad day. Daniel Potter. You had the bad Bad day. day. Bad day. Pag ano ka naman, feeling light. Feeling light? Pretty fly for a white guy. Kailan ka na-hook sa fishing? Kailan ka nagsimula? Last year. Last year lang. Wala nang matatanong doon kasi sa fishing. Pag nag-fishing ka, anong sounds mo? Anong trip mo? Kasi solo mode mo eh, soloista. Hindi ka pwede mag-sounds pag fishing eh. Barado ka ngayon. Hindi. Sino nag-inganyo sa'yo yan? Kasi nag-impluensya. Oo. Sa akin, Oo. kawork ko. Okay. Babae, lalaki. Lalaki. Siyempre. Angler talaga. Nabanggit mo kanina meron kang project car. Ano ang dream car mo? Dream car. Yaman na yung budget, yaman ang presyo. Dream car. Di luxury car eh, pero old school eh. Yeah. Corolla Levin lang. Live-in? Corolla Levin. Hindi ko lang tsura nun ah. Yung two-door na Corolla. Meron ba dito nun? Japan. Japan lang. Japan release. Exclusive. Dream country mo? Na mabakasyon na mapuntahan. Vacation or ano? Kahit ano. Bisita, tambay. Japan. Japan ang gusto mo. Why? Hentai. No. Ano pala? Ano? Yung I was intrigued talaga dun sa sushi ni Jiro Ono. Ichiro, Jiro Ono. Sushi. hindi, Ichiro pala yung sinasabi ko. Ay, bago lang yun eh. Okay. Gusto mo matikman yung sushi niya. Okay. Tayo eh. Ano yung hawi na ito ah? Diameter. Diameter with Yeah. hindi. Kung papapiliin nga siya, kagaya nga sinasabi niya, ang una mong gusto maging marine. Kung papapaligin ka nga, kung gusto mo maging marine or yung position mo ngayon na marami ka nang alam sa trabaho, ang dami mo nang napasukan, ang dami mo nang kinuha, anong pipiliin mo doon? Marami ka nang in-advance learning ngayon kung nag-stuck ka dun sa pagiging marine na kinuha mong course. Well, sa nakikita ko kasi sa industry na yun ngayon, still kahit anong industry ang pasukan mo, involved lagi ang politics eh. So mahirap mahirap mag-assume na mag-excel ako dun sa part na yun, which is very competitive din kasi ang mga taon-taon may gumagraduate. At taon-taon may mga padrino din dyan. Parang ang yun eh. Sorry ah. Sensor Yeah, ko na. hindi naman nila alam yun eh. Yun, kumbaga, ano rin eh, hindi mo rin makita na ganun kung papipiliin ako. I think itong status ko na ngayon. Mas kumbaga mas okay na maging versatile ka kaysa mas lakas sa isang industry na pwede kang lumipat na ibang industry na kaya mo or mapag-aaralan mo pa kasi sabihin natin gumraduate ka ng college or whatsoever. After graduation ng college yung tunay na pagtuturo, yung life na talaga magtuturo sa iyo kung paano kung paano ka uusad eh. Yung experience, lahat ng sakit na mararamdaman mo, yun talaga ang mangyayari doon. Siguro last 2 questions, ano? Tanong na ako. Isa lang talaga. Carly straight. Shave! Ay, Putang ina. Shave daw. may kulay, wala. Sabi ni Lester, ako kasi papanglaw. So, Ano mapangla?
Blurred yun eh. Blurred yun eh. Eh, yung papanglaw, kailangan natin dugtungan yun. Kailangan mapusyaw. Ala ko mapanglaway lang eh. Pag dive ni Lester, hahanapin niya pa. O kaya yung parang ano, yung bahagari. Maghanap ko ng fuchsia. O pink. Puting. Nag-bartending ka. Ano, bangin mo, bartender. Oo, nag-bartending ka. Anong favorite ko? Ah, hindi. Ano ka? Mas hard ka or beer? Coke. Oh, beer. Hard. Hard. Okay. Kailan ka Kailan ka nag-hard? Sabi ko, kailan ka nagiging sexual pag nag-hard ka? Nag-gamit ka? Ang inutuntuan naman si Gago. Ano, best hard drinks para sa Best hard drinks para sa akin. Hindi ko naman masabi, makonsider na hard, pero classify siya as hard din. Jägermeister. Jägermeister and Red Bull. Jägerbomb. Soloista ka talaga. Napapraning ako sa Jaeger eh. Okay. Lumalabas pa kasi. Well, unang-una sa lahat, salamat. Napaulakan mo yung interview namin. Thank you, Apo. Thank you guys. Thank you rin. Kahit na busy ka o maraming Kahit walang huli yan. kahit walang huli kanina sa fishing. Dito sa ngayon. O, kung nagkataon kami huli, At, may nakalatag din ngayon dito eh. Wrap up na tayo. Ikaw, Les, ano ba, may sasabihin ka pa ba o ano? For tonight's episode po, natapos na naman po namin ang isang segment ng aming kabatch na si Gerardo. Abangan nyo na lang po yung next episode na interview namin ng kabatch namin. As always po, always support our podcast. Please share and like. With Lester. Inarangan mo ako sa camera. Ben? At maraming pong thank you sa aming kabatch na si Gerardo. Till next time.